1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, Coco naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? So, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, kararating ko lang dito sa aking munting tahanan at na-miss ko ng bonggang-bongga. Hello, house! So, yun. So, napansin ninyo? Ayan, so nasa bahay na tayo ngayon. At syempre, matagal-tagal din kami nawala dito. 4 na araw, oo, 4 na araw kami nawala. So, 3 gabi kami natulog doon at 4 na araw kami nag-stay ng bonggang-bongga. Pero syempre, iba pa rin yung experience na lumalabas ka talaga ng bahay mo. Sabi nga nino, parehas lang din naman. Pero syempre, iba pa din talaga yung kapag nasa hotel ka, di ba? Pero syempre, mas love ko ang aking home sweet home. So, yan. And then, of course, ngayong araw na to, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa lahat naman na makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, pambato natin sa Mr. Supranational na si Felipe Marisigan. So ano daw ba ang tingin ko? Makakapalo daw ba to ng bonggang-bongga? Ang tingin ko sa kanya, syempre, gwapo. Oo, sobrang gwapo, ganda ng legs, ang haba, di ba? And then, of course, kailangan niya ng matinding training. Sa totoo lang, guys, hindi naman porket gwapo na siya, matangkad ay winner na. Kailangan niya ng matinding training. Kailangan niya, syempre, paghandaan ang kanyang competition sa Mr. Supranational. Kasi kung wala siyang gagawin, hindi rin siya mananalo. Dapat pag-aralan niyang maigi. Ano nga ba ang hinahanap ng Mr. Supranational? At ano ba yung mga advocacy na kailangan niya ilatag doon. And then, ayun, so malalaman natin in the future kung ano nga ba ang kakalagyan niya. So for now, sa tingin ko naman, medyo malakas ang laban ng pambato natin at nakikitaan ko na potential na pwede niya may uuwi ang title, pero depende yan sa gagawin niyang hakbang at depende kung ano nga ba ang mga gagawin niyang paghahanda, di ba? So yon, so kagwapuhan nandyan na, maganda yung height, gwapo, maganda ang katawan. Sabi ko nga, yummy and delicious. So, di ba? Pero syempre, kailangan pa rin ng paghahanda. So, yon. At yun yung titignan natin. Kasi parang bagets pa to eh. So, parang kulang pa din sa experience sa buhay. Kaya medyo nag-aalinlangan ako sa kanya. Pero kung magagawa niya ng maigi ang kanyang laban dito sa Mr. Supranational, bongga yan. Sana naman hindi lang sila sumasali dyan dahil gusto nila ng publicity para sa sarili nila, para maging artista or makapasok sa showbiz. Diba? Kasi parang feeling ko yun kasi yung ginagawa nilang way eh. So, kibar nila kung manalo sila o hindi. Pero sana, ayun nga, magawa niya yung best niya bilang pambato natin sa Mr. Supranational, di ba? So, lalo na ngayon, konting panahon na lang yung paghahanda na hihintayin na, di ba, yung gagawin niya. So, kailangan talaga mag-start na siya ngayon. Hindi puro ngiti, di ba? Hindi puro pagpapakyut ang gagawin. Ganon. Kailangan ng konting action. So, yon para makaarangkada. Di ba? So, yon, good luck sa pambato natin and let's see kung ano nga ba ang magiging eksena niya sa laban niya sa Mr. Supranational. And then, ayan, para sa sumunod natin chika, Rian Fernandez nagmensahe, sabing ganon, message me please if you don't have
gown, my dear hope. So ito nga ay kay Taal, Batangas. So yan yung mensahe ni Rian Fernandez kasi nakita niya nga na parang wala tong national costume. No? So parang ang ginawa doon ay nagbali-bali siya ng bonggang-bongga. So parang wala siyang designer kaya nag-offer na si Rian Fernandez. Pero in fairness naman kay Rian Fernandez, 'di ba? Talagang marunong tumulong. Ayun yung importante. Ako naman, sa akin naman, ay talagang mabubuti naman ang mga designer eh. Sa totoo lang, yung mga designer natin, willing talaga silang gumawa ng libre para sa kandidata na may pangarap na sumali sa isang kompetisyon. Pero, syempre, dapat yung kandidata, kung ako naman, sa totoo lang, huwag na kayong sumali kung wala kayong mga pang-eksena. Kasi parang feeling ko, kung wala kayong suporta doon sa organization ninyo, eh wag na kayong umeksena. Di ba? Kasi parang nagmumukhang kawawa lang din naman sila. Tapos hindi naman pinapansin, hindi naman makapalo. Eh kahit pagawan pa yan ng gown ni Rian Fernandez, eh kung wala din naman. Di ba? So yun, parang ang akin, sa totoo lang, sa bawat kandidata na sasali sa beauty pageant, alam ninyo na medyo maraming category ang competition. And then, sana, bago kayo pumasok doon sa Miss Universe Philippines, ay maganda din kayo ng bonggang-bongga. Para at least, di ba, hindi kayo na pag-iiwanan at hindi kayo nawawala sa eksena. Kasi naman, ang mga organization din na may hawak din sa mga girls na to, pasalang lang ng pasalang. Sige, sali ka, sali ka, sali ka. Tapos ang ending kawawa si girl. Ganyan yung nagiging madalas na laban. Lalo na kung may laban naman, di ba? Parang kukuhanin nila si girl, kuno isasali sa ganitong pageant, pagkatapos bukas makalawa, nga si girl, mag-isa na lang lumalaban hanggang sa hindi niya na alam ko anong gagawin niya. So ang akin, sana kapag pinush nyo yan, supportahan ninyo ng bonggang-bongga sa mga gagamitin niya. At kung hindi din naman ninyo kayang supportahan yung mga girls, di wag na lang kayong sumali sa pageant, di ba? Wag na kayong mampush ng mga girl. Kasi kawawa naman, di ba? So yun, buti na lang si Rian Fernandez willing maggawa ng gown para kay Taal, Batangas. So yun lang yung akin. Kasi napapabayaan si girl, buti na lang si girl talagang nilalaban niya ng bonggang-bongga. At kung wala namang budget din yung yung halimbawa, may isang kampo, gustong sumali sa pageant. Kung wala kayong budget, wag nyo na i-push. Kasi magmumukha lang kayo dyang talaga. Yung alam mo yung kahit pa sabihin mo, maganda naman si girl, matalino naman si girl. Kung wala din naman siyang ipapakitang laban, di ba? So wala din. So kailangan buo yung loob ninyo na gastusan siya. Ganon. Kung ako kung magpupush ako kay girl, ay nako, sali ka, mananalo ka, ganon. Pero syempre, dapat, bago ko siya i-push ng bonggang-bongga, sisiguraduhin ko na kaya kong suportahan. Di ba? So, yun. Kaya hindi ako nagre-recommend o hindi ako nagpupush ng mga girl. Kahit alam ko, ito potential to. Pero syempre, nandoon tayo sa part na kailangan pa din ng malaking budget. Sarili ko nga, hindi ko nga gagastos pa ako para sa iba, di ba? Ganon. Pero good luck and wish all the best. So, para naman sa sumunod natin, chika, kahapon nga, naganap ang national costume ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Ano daw ang masasabi ko sa pambato ng Negros Occidental na nasa loob ng Dilata? Anong chika mo dito, Mama Sam? Ay, nako, bongga yan. Sobrang natuwa talaga ako sa kanya. Sobrang panalo ang kanyang eksena at ganap. Talaga namang masasabi ko, winner! Diba? Diyos ko, ikaw ba may lagay ka sa lata. At take note, wala pang nakakaisip ng ganyang national costume. At plus, sa totoo lang lahat tayo kumakain ng sardinas. Aminin natin, di ba? So, parang konti lang o maliit na porsyento sa Pilipinas ang ayaw na may sardinas. Pero parang feeling ko naman, lahat ng Pilipino ay nakatikim na sardinas, mayaman man o mahirap. And then, ayun ang nakakatuwa. Kasi nga, di ba, parang ginawa niyang national costume. Sa totoo lang, part ang sardinas ng buhay ng mga Pinoy. Part ang sardinas sa kulturang Pilipino. Kaya mabuhay ang sardinas, di ba? So, so panalo. Ako talaga sa totoo lang. Kung mapapansin niyo doon sa kauna-unahang vlog na ginawa ko, sa history ng vlogging ko, it's all about
sardines, di ba? Ay nagsalita ako tungkol doon sa sardinas na kahit may pera ako or wala akong pera, parang kakain at kakain ako ng sardinas. Hindi lang ako kumakain ngayon ng sardinas kasi nga ang lakas nung ang lakas makarayuma, yung alam mo yun. So, syempre iwas-iwas na tayo, pero I love sardines. At kung may pagkakataon na pwede akong kumain, lalawan ako ng bonggang-bongga ng sardinas. Di ba? Masarap kaya ang sardinas. And then, para naman sa sumunod natin, chika. So, dito pa rin tayo sa Natcos. Ano daw ang masasabi ko sa Natcos na ipinakita ni Pampanga? To be honest, maganda. Maganda. Yung vibes niya, very alive. Siyempre, ginaya niya si Atisa na alam mo yun, yung saya-sayahan lang, ganon-ganon. Pero, effective naman. Bumagay naman sa kanya. So, feeling niya siya na yung next Atisa Manalo. So, yun. So, ako para sa akin, pagdating sa Natcos, winner, di ba? Winner naman talaga. At wala naman akong masabi kasi ang bongga naman ng execute niya. Ikot-ikot siya doon. Kung sumakay ka sa bangka, tapos umikot-ikot ka doon, so parang nahipo-hipo yung bangka. So, ibig sabihin, lulubog, di ba? So, yun. So, hindi ko maintindihan bakit ikot-ikot siyang ganun-ganun doon. Oo. Parang ate, ano ba? Ate, sa Manalo ka ba? Charot. Hindi, naloka lang ako doon sa part na yun kasi ikot-ikot siya. Tapos may bangka siya. So, maganda yung tab kasi parang isang Pilipinang maganda na nakasakay sa bangka. Kaya lang, naloka nga ako doon sa pag-ikot-ikot niya. Kasi yung umikot nga yung bangka, parang kung ako yung nakasakay sa bangka, syempre, delikado, di ba? Kapag gano'n ang eksena, sana gano'n-gano'n na lang siya. Okay. So, yun. Pero, job well done, Pampanga. Panalo ang eksena mo, panalo ang execute mo. At sa totoo lang ha, isa siya sa mga nagustuhan ko. Maliban kay Sardinas. Gusto ko yung kay Sardinas, number 1 ko siya. Pero, pangalawa ko si Pampanga. In fairness, di ba? At hindi lang yan, Diyos ko, isama na natin si Iloilo Province na talaga naman, Diyos ko Lord, nakakaloka ang execution niya. At maganda talaga yung kanyang national costume. At pwedeng mag number 1, di ba? Panalo. Sabi ko nga sa inyo, si Iloilo Province dapat nasa finalist yan eh. Dahil kung hindi, maloloka ka. Alam mo kung bubunot sila ng wild card, I think deserve ni Iloilo Province ang malagay sa wild card. Di ba? Kasi may wild card choice naman. So parang feeling ko deserve niya yon kasi naman ang galing naman talaga ni Iloilo Province. Di ba? Execute. Kung ikukumpara ko yung laro niya kay Iloilo City, kay Iloilo Province talaga ako kasi bongga talaga siya. Hindi sa ayaw ko kay Iloilo City ha. Maganda si Iloilo City. Pero parang feeling ko, mas bibo ang laban na ginawa ni Iloilo Province sa competition ng Miss Universe Philippines. Kaya nga nagulat ako na wala siya dun sa sa top 40. Dapat nandun yun. Ganon. Pero, good luck. At umaasa ako na mabubunot siya sa wild card. Diba? So, yun. So, kayo ba? Tingin ba ninyo? Dapat ba? At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan din ang back-to-back natin dito sa Mr. International. Kasi nga daw, sobrang gwapo daw ng pambato natin at talaga daw, grabe daw ang eksena. So, tingin mo ba, magba-back-to-back ba tayo dito sa Mr. International? To be honest, hindi ko nakikitang ganon. Pero may chance yung kagwapuhan niya na mag-penetrate hanggang sa dulo ng competition. For now, hindi ko iniisip na back-to-back tayo dyan. Kung back-to-back, bonus na lang yan sa akin. Kumbaga, swerte. Pero sa ngayon, kailangan niyang pagtrabahuhan to ng bonggang-bongga. Katulad din na sinasabi ko kay Mr. Supranational. Ang kagwapuhan nandiyan. Pero syempre yung effort na kailangan nila ibigay, kailangan nilang gawin yon. Kailangan nilang magpaganda ng katawan. Kailangan nila talagang, alam mo yun, matutunan kung ano ba ang meron laban sa kompetisyon. Lalo na sa Mr. International, hindi biro ang mga nagiging kandidato dyan. Talagang malalakas talaga sila. Kumbaga sa babaeng labanan, pang Miss Universe ang mga beauty. Ganon. Kaya, dapat maintindihan niya yon. So, napakaswerte nga na ilagay siya dito. Pero, yung hamon sa kanya na back-to-back, ayun yung tatrabahuhin niya. Total, sabi naman niya, magaling siya. Di, tignan natin kung aabot nga ba siya sa dulo ng kompetisyon ng
Mr. International ngayong taon na to. Di ba? So, yun lang yun. Oo, walang problema. Di ko nga alam kung bakit siya nag-iiyak na-overwhelm ba siya o ayaw niya yung title. O ngayon pa lang, napifeel niya na ang pressure. Di ba? So, yun. Nakakaloka. Pero ito mas nakakaloka. Mabuhay Philippines ang sigaw ni Fatima. Dahil Fatima, ayun nga, pupunta ng Pilipinas. So, anong tingin mo, Mama Sam? Aabot kaya siya sa coronation night ng Miss Universe Philippines? To be honest, I think dapat siyang makarating. Kasi di ba parang alam naman natin na iniimbitahan talaga nila yung mga Miss Universe Queen. So, since na, kanino ba? Ang alam ko mula nung simula kay Shenes, and then sumunod kay Victoria, and then of course si Fatima, why not Coconut, di ba? So syempre, imbitahan niya ng Miss Universe organization dahil syempre, kailangan nandyan, kailangan andyan yung Reyna, pero hindi ko alam kung makakarating nga ba siya. So yon, ayun yung tanong ko, ayun yung malaking tanong. Ako para sa akin, kung pupunta siya ng Pilipinas, walang problema. Kasi syempre, Miss Universe Philippines to. And then, dapat nandyan siya. And then, let's see kung may imbitahan siya ng organization or papayagan siya pumunta ng Pilipinas. Kasi, syempre, walang budget. Charot! So, yun. So, ewan ko, hindi ko alam. Basta, abangan na lang ninyo. Ganon. Nakakaloka. Eto, speaking of back-to-back and back ready na daw para sa MGI All-Stars. After syempre mag-back-to-back sa Miss Grand International, umaasa ang mga Pinoy na tayo ang makakakuha ng kauna-unahang MGI All-Stars. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, mga ambisyosa kayo. Yun. So, yun. So, ako para sa akin, why not? Pero hindi yan yung back-to-back and back. Kasi ibang category ang Miss Grand International, iba din ang category ng MGI All-Stars. Kumbaga magkaibang pageant sila. Paalala ko lang sa inyo at hindi ko naiintindihan kung bakit kayo back-to-back and back and back. Parang ganon. Hindi to sasali sa Miss Grand International. Miss Grand All-Stars siya. Yon. So sana naiintindihan ninyo yon. Hindi sila parehas. At ang MGI All-Stars ay magsisimula pa lang ang pageant this year. So, wala pang nanalo. Anong sinisigaw nyo dyan na back-to-back? Di ba? Kaloka kayo. So, back-to-back. Walang back-to-back na magaganap kasi nga wala namang pang reigning queen dyan. And then, nandoon ako sa part na sana manalo tayo, di ba? Kasi marami naman tayo mga candidates na sobrang anlalakas. And then, hindi ko alam kung madadagdagan pa. Baka sumali si Michelle D. O, di ba? Maloka talaga kayong lahat. Pero, isa na tong magandang labanan kasi syempre nakita naman natin na malalakas ang mga pambato natin at malalakas din ang pambato ng mga taga-ibang bansa. So looking forward ako kung sino nga ba ang mananalo ng kauna-unahang MGI All-Stars. So wish all the best para sa mga pambato natin and good luck sa kanila. Diba? So yan, nakakaloka kayo. Anyway, so ayun ang abangan natin. Pero ito, kahapon, sa national costume, marami ang hindi nagustuhan ang national costume ni La Union. So, tingin ba ninyo, hindi na siya papalo bilang Miss Universe Philippines? Okay. So, ayan yung mga nabasa ko na parang wala daw eksena, hindi daw maganda yung national costume. Ang kanyang national costume ay coral, di ba? So, kung di ako nagkakamali, tapos, ay, ano ba, parang kabibi niya, parang pearl yung ganon, yung pag binuksan yung kabibi. So, maraming pearl, ganon. So, yung may idea niyan, hindi magaling. Charot, so, yun. Pero, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi sila nakaisip ng mas bongga, di ba? But, gusto ko rin din ipaalala sa lahat na wala namang bearing yan. Oo. Ang mananalong Best National Costume, I think may chance niya tang makapasok sa semifinals ng Miss Universe Philippines. At kung ganun din naman ang pinaglalabanan nila, ano pa ba ang aarte ninyo, di ba? Na parang kung hindi man manalo dyan sila unya, sigurado naman siya doon sa makakapasok siya sa semifinals ng Miss Universe Philippines. So okay lang. Pero nandoon ako sa part na wala namang bearing kasi yan. Kaya parang
hindi rin tayo dapat mag-alala. Pero ayun nga, agree naman ako, hindi maganda yung costume, sa totoo lang. Parang, sabi ko, ano yan? Pero, maganda yung execution niya. In fairness naman kay La Union, hindi maganda yung daladala niya, pero nagawa niya ng tama. At, ayun nga, sabi nga Nino, in fairness, ang ganda ng mukha niya. Yes, totoo, maganda ang mukha. Face card ang lola mo. At talaga naman, nakita naman natin, di ba? Lumaban ng bonggang-bongga. At, ayun. So, mukha pa lang panalo na. Pero syempre, kailangan pa rin magtrabaho ng bonggang-bongga ni Miss La Union para manalo dito sa Miss Universe Philippines. Pero ikaw ang tatanungin ko, anong chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please, i-comment below mo yan. Yan! So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.